Staff ka man. Ang title po ng devotion ko ngayon is Maayos at Mabago. Mabago. Sa 2nd Chronicles chapter 33 verse 9 to 7. Chronicles chapter 33 verse 9 to 7. Pero bago po mag-start, may konting lang po, introduction po. Yung devotion ko yun guys, tungkol po kay Haring Manases na bata pa lamang is naging hari na siya, pero imbis po sundin ang halimbawa na binigay ng kanya ng sa paningin ng ito po sa atin po may sa ating mga kabataan na yun po, may freedom, may choices, may pressure, at minsan may mga mali decision po. Yun po, sa first name po. Ngayon po, 33. Ang mga taga-Yuda at Jerusalem, pinakain niya ang mga ito sa mga kasamaang masawat at kasamaan ng mga bansang lilipol niya. Nang sakupin iyon ng bayan. This verse po, pinakita ko ito, hindi lang po siya basta nagkasala, kundi pinakay niya pa po yung mga buong bansa niya po na bilang dinamay niya po sa pagkakasala. Ganun po sa buhay po natin. Sa buhay po natin, bilang leader o isang simpleng tao po, estudyante, ganun po, malaki po impluensya natin sa bawat tao po. Pwede pong makatulong tayo, pwede pong makatulong tayo sa makabuti, o pwede po tayo makasama sa kanila. Sa mga barkada po, pag may mga kaibigan po tayo sa loob ng classroom, sa labas ng bahay, yung minsan yung mga pinakabingay sila po yung parang leader ng mga grupo, parang usually po sa minsan po natutulong po tayo sa mga gawain, visyo, college classes, cheating, ganun po. Rin po, lahat po kasi lahat po ng actions natin is may impact po sa ibang tao. Sa first time po. And, binigyang batalan ni Yahweh si Manases at ang buong bayan. Ngunit ayaw nilang mag-ulit. So, sa first time po, sinabi ko dito. Hindi makita sa camera. Sinabi ko dito na binigyang babala ni Yahweh si Manases po. Nagbibigay na po ng babala si Yahweh po dito sa kanila na sa mga ginagawa nila, pero hindi pa rin po sila sinusunod. Ganun din po sa buhay natin. Madalas po sa buhay po natin na nagsasalita yung Panginoon, hindi po siya directly, pero by other people po. Isa po sa pamilya, sa Bible, and even po sa konsensya po natin, parang naisip na, mali na pala yung ginagawa natin. Ibig sabihin, yung Holy Spirit po is pinag-provide na po tayo sa bawat sa buhay po natin. One of na nagbibigay po sa atin ng paalala is magulang po natin. Kaya tama po tayo sa pagkakamali. Yung mga teacher po na sa school na nagpa-warning sa atin na sa halimbawa po sa Twitter, pag bawal mo po sa ganitong lugar kasi baka makahamon po kayo. And it's a little natin kasi mas pinigay natin yung school natin. Mas nakasiwala pa natin yung ginagawa. Sa verse 11. Ipinasalakay sila ni Yahweh sa hukbo ng haritan. Assyria, nagpuli nila si Manases. Itinadena at binihagan Babylonia. Dito po sa verse na ito, ito na po pumasok yung pinahintulutan na po ng Panginoon na maranasan po ni Manases yung paghihirap po, yung consequences po sa ginagawa ng kaparusahan po. Sa buhay po natin, ganun din po. Sa buhay po natin, sa pag-aaral po, pag pinabayaan po natin yung pag-aaral natin, babagsak po tayo. Sa friends po natin, sa mga toxic friends po natin, pag sumasama po tayo, hindi po tayo sumama, madadamay po tayo sa ugali nila. And pinagin po sa patuloy po ating ginagawa ng mali, may
Clara po siya nakapalusan. Dahil sabi nga ko sa Bible niya, yung kamatayan is kabayaran ng kamatayan. Ay, ang gusto na lang ay kabayaran ng kamatayan po. Hindi lang po hindi po dahil minsan kasi inisip ko natin na ba't kaya dumaranas nito? Siguro dahil nag-exam pa rin ako. Pero hindi po dahil minsan kasi po kailangan po natin maramdaman yung para magising po tayo sa katotohanan po ng mali na po yun. Sa verse 12, Ang paghihirap, nagpakumaba siya at nagmakaawa sa Panginoon na kanyang Diyos, na Diyos din na kanyang mga ninuno. verse 12 po, dito po humingi ng po ng kapatawaran si Manas sa Panginoon. Sa kanyang paghihirap po, nagpakumaba po siya. Yun po sa atin. Pero these days po, usually po, mas maraming tao po na lumalapit sa Panginoon kapag dumaranas po sila ng paghihirap. Apo. Like yung iba po, broken, yung iba naman po is pagod, or iba po wala na pong malapitan. Hindi po tayo husga ng Panginoon dahil huli po tayo lumapit. Ang importante po is lumapit po tayo. Pakasilan po tayo ng Panginoon, kahit gano'n man tayo kalapit. Dahil hindi naman po requirement ng Panginoon ang pagiging perfect. Ang requirement po ng Panginoon is pusong pagkakumbaba. Humble heart po. Sa verse 13 po. Nang nanalangin siya, pinakinggan siya ng Panginoon. Naawa ang Panginoon sa kanyang mga pagmamakaawa. Kaya pinabalik siya ng Panginoon sa Jerusalem at sa kaharian niya. At napagtanto ni Manase na ang Panginoon ang Diyos. Hindi ka lang pinalik ng Diyos. Yun po yung tinitle ko dito. This verse po kasi imagine niyo po sa sobrang dami kong ginawa ni Manasis na kasama. Ngunit tinatawag pa rin siya ng Panginoon. Ganun po kasi minsan po tayo, minsan inisip po natin na nahihiya po tayo mag-pray kasi akala po natin is hindi tayo karapat-dapat sa sobrang kasalanan. Parang pag gumawa po tayo ng kasalanan sa tao, parang nahihiya po tayo karapit. Pero sa tao, hindi po sa tao. Dahil sa Panginoon po, ang Panginoon po is hindi marunong magtampo at hindi rin po nagtatago ng galit. Kaya even though po na late po tayo humingi ng kapatawaran, even magawa po tayo ng kasalanan, huwag po tayong may hiyang humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay may pusong handang tumanggap ang totoong pagkasisi po. Sa verse 14, Ito, nagpatayo sila ng karagdagang pader sa labas ng lungsod ng David. Sa gawaing kaluran ng batis ng Hinon, patungo sa Libis hanggang sa may pintuan ng isda. Pinaligiran din niya ng mataas na pader ng ako. Naglagay din sila Inalis niya sa mga templo ang mga Diyos-Diyosan ng mga bansa at ang imahe ni Asya. Ipinaalis din niya ang mga altar na ginagawa ng David na pinatatayuan ng templo sa Jerusalem at pinatapon sa labas ng lungsod. 16. Ipinatayo niya muli ang altar ni Yahweh at naghandog siya ng handog ng pagkain buti at pasahan. Iniutos niya sa mga mamamayan ng Buda na maglingkod kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. napakita ko yun na yung pag-inig po ng kapatawaran sa Panginoon is hindi lang basta salita po, kundi kailangan po ng gawa. Kasi kung hihingi ka po ng sorry sa Panginoon, kaya puro lang po salita, wala pong pagbabago, patuloy ka pa rin pumanatili sa kasalanan. Sabi ko dito, hindi lang siya nagsalita, may action ng kanyang pagsisisi. May action po yung kanyang pagsisisi. May kasamang pagbabago, hindi lang po salita. Kasi po yung sorry po, is hindi, yung pag-inipat yung kapatawaran sa Panginoon, hindi lang po siya basta sorry po, hindi yung Lord sorry po. Kailangan po natin gumawa. Naalala ko po yung sinabi sa amin ng teacher ko na. Kasi late po pumapasok yung mga classmates. Sabi po ng teacher namin, sorry po ma'am kasi late po ano yun. Pero sabi po ng teacher namin, yung sorry is hindi palagi, yung sorry is pag gumawa ka ng kasalanan is hindi mo na uulitin. Hindi yung nag-sorry ka, tapos susunod ko yung hindi siya sorry, kumbaga humingi ka lang ng nag-gaslight mo lang yung teacher na nasa harapan ka.
Yun nga po, ganun po sa buhay po natin. Even na kahit ilang beses tayo humingi ng sorry, papatawarin pa rin tayo ng Panginoon. Sabi nga sa Bible na 77 beses tayo pinapatawad ng Panginoon. Ganun din po. Basta hindi lang po siya, hindi porket po na papatawarin tayo ng Panginoon, is ulitin po natin yung kasamang ginawa. Kasalanan ginawa po natin. Ginawa po natin ang action po sa bawat ulit. Bawat po pagsisisi po natin. Ako. Then, Patuloy ng mga tao sa kanilang paghandog sa mga bangbal na sa bulong naman. Iyo'y ginagawa nila para kayo sa kanilang Diyos. yun po. Hindi ko kasi kita ng sa ano. Sa Christian dito pinapakita po na even na ano po, nagbago pa, patuloy ang mga tao sa kanilang paghandog sa mga daba na ginagawa nila para kayo. Kumbaga, hindi pa rin sila agad nakapagbago. Hindi na ako yung ginagawa nila. Ano po rin, hindi kasi lahat ng nagbabago isa process. Kumbaga, minsan kasi kapag nagbago ka, halimbawa, isang nakulong ka, may kasalanan. Paglabas mo ng kulungan, iba na yung ginagawa. Minsan iniisip ng ibang tao, sabihin sa'yo ng ibang tao, ay, nagpapanggap lang yun, hindi yan totoo. Ano daw? Nagpapakitang tao lang po. Ano sabi? Ito yung sa verse 17? Apo. Ano rin sabi niya? Ano po, hindi po lahat ng, yung pagbabago ko is hindi po agad-agad. Iba lang sabi naman dito. Iba yung version. Kasi sabi, ganun pa man, naghahalog pa rin ang mga tao sa mga sambahan sa matataas na lugar. Pero, ang Panginoon lang na kanilang Diyos ang hinahalogan nila. Apo. Ano po, yung pinatayo po nila sa manong. Oo nga, so ibig sabihin, si Yahweh ang sinasamba nila. Apo. Kapag hindi po nila rin na-practice na tanggalin yung gambana Eh, na pinatayo po yung manong. Pero, ginawa po nila yun para sa kay Yahweh po. Parang pinabago po nila yung nagawa pero andun pa rin po tapos para kay Yahweh na po yung ginagawa. Ayun, nagpatuloy ang tao sa kanilang pag-handog sa dampan, sa buron, ngunit ito'y ginagawa nila para kay Yahweh na po. so saan mo sila dapat mag-alay? Ano po kasi yung ano yung tatay po ni Manasseh po na si Ezekiel po is pinasira niya po yung lahat kasi nga po iba po yung sinasamba nila dati. O kaya si Manasseh, winasak niya lahat ng mga templo na may Diyos-Diyosan. Opo. So, itong 617, nagpapatunay lang na sa Yahweh na sila sumasamba. Mali ba ako? Ano ba pang sumisip ko ito? Sabi niya na ito pati ang karalanan ko sa Diyos. Kasi siya nagpapero sa mga. Kasi capital Panginoon ito, malaki, hindi ordinary. Sorry, di ba kasi Basic. Mali. so, ibig sabihin, in-apply nila na kay Yahweh na sila nagsasamba. Hindi na sa Diyos-Diyosan. Kasi pinatayo ka po ni Manasseh po yung ano po. Yung altar po nila. Oo. Pasensya na. Kasi hinahanap ko yung sinasabi mo na hindi basta-basta. Pero kasi, katulad ng sabi mo, na once na nag-sorry kami ka ng tawad, nag-U-turn siya, hindi siya half-turn, U-turn. Ibig sabihin, bumalik siya sa Panginoon. Winaksi na yung mga ginawa nilang hindi mabuti na against sa Panginoon. U-turn to, hindi siya yung sinasabi mong slowly. Okay po. Hindi, winasak niya. Wala namang nilagay na, alis sa ibang version sa'yo, anak. Hindi po. Ganun din po. Sabi po, ito po yung mga tao sa kanyang pagkakas sa dalawang ng buwan. Ngunit ito'y ginagawa nila para kay Yahweh na kanilang. Oo, yun. Sabi, tama. Okay, 18 na.